Magandang araw, umaga, hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nanganganib po itong mga Tulpo Brothers matatanggal sa eleksyon. Yari dito ang mga Tulpo. Nanganganib nga po ang kanilang mga kandidatura, posibleng ma-disqualified si Erich, Sylvester Tulpo, Ben Tulpo, at iba pa nilang mga kapatid. Parang 5, 6 yata silang tumatakbo dito. Ayon po sa balita, nanganganib nga itong mga Tulpo dahil posibleng ma-disqualified dahil sinampahan na po sila ng disqualification sa COMELEC. So magbibigay po tayo ng reaction dyan. At magbibigay rin tayo ng reaction dito po kay Franz Castro, kung saan nagpapakalat ng fake news sa Facebook. Kaya naman ayon sa balita, sinuspende ang kanyang Facebook account. Mabuti nga at karma yan. Ayon sa balita nga, no? Well, kilala naman natin itong taong ito. Isang convicted child abuser, kidnapper, human trafficker. Convicted na po ito sa Regional Trial Court. O ano naman kung nasuspende yung kanyang Facebook account. Ito po kasi ang problema dito sa taong ito, no? Matapos magpakalat, maghasik ng fake news, ibinibintang ba naman kay BP Sara kung bakit nasuspende yung kanyang Facebook account dahil driven daw ito ng mga troll ng mga Duterte. Mamaya ipapaliwanag natin yan. For your information, baka hindi pa alam ni Franz Castro, simula nung naghiwalay sila ni BBM Sara, wala na pong power si BP Sara. Hindi ba't binawasan nyo nga ng budget ang OBP at na-impeach nyo na sa Congress? Di ba't nagtagumpay na kayo? Bakit mo ipapasok ngayon yung impeachment? Di ba tuwan-tuwa ka nga eh. Ang laki nga ng ngiti mo, ang lakas ng palakpak mo nung impeach na si BP Sara. Tapos ngayon, ibibintang mo pa rin matapos mong magpakalat ng fake news, ibibintang mo pa rin. Gagawa ka pa rin ng fake news, no? Para maibintang sa mga Duterte. Yan po ang ganyang klaseng tao. Talagang hindi ko alam kung bakit nakaupo pa at tumatakbo ngayong senador itong si Franz Castro. Ang lakas po ng tama nito. So magre-react din po tayo mamaya dyan. Unahin lang po natin itong mga Tulpo. Ere-ere po ang mga balita. O ito po balita ng Bombo Radio Philippines. Lagi po akong nagbabasa dito sa Bombo Radio dahil Tagalog yung kanilang sinusulat. So hindi na natin kailangan mahirapan pa. Just in, sinampahan ng disqualification case sa Commission on Election, COMELEC, ang Tulpo Brothers dahil sa isang issue ng political dynasty at citizenship. Dito po sa political dynasty, wala akong gaanong problema dyan. Pero sa citizenship, problema po yan. Kung mayroon kang itinatago, kung mayroon kang mali na hawak na dokumento, kung hindi ka eligible, no? Hindi ka dapat mapwesto sa Senado. Kasi isang panloloko ito sa taong bayan eh. Isang panloloko ito sa gobyerno. Tapos uupo ka sa gobyerno. Hindi ka nararapat kung totoo ito, 'di ba? Sina Ben Tulpo at Erwin Tulpo ang mga kandidatong darating na halalan sa Mayo. Matatandaan din na may issue sa citizenship si Erwin Tulpo. So, dito po sa isinampa po or petition para ma-disqualified itong mga Tulpo Brothers. So, isinampa po ito sa Commission on Election. Ang magdidesisyon po rito ay yung COMELEC NBank. Kung 5 sila dito, so pagdidesisyonan yan. Ito po yung mga kapatid ni Tulpo. Ito po yung mga Tulpo. Congressman Erwin Teshiba Tulpo. Congressman Jocelyn Pua Tulpo.
Congressman Ralph Wendell Tulfo. Ito po yung mga party list yata ito. AXIS party list. No? Wanda Tulfo. Teo and Ben Teshiba Tulfo. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pala silang tumatakbo ngayon. 7 na mga Tulfo. 2 sa senator. 5 sa party list. Yung kanilang AXIS party list, 5 sila. Walang kawala, puro Tulfo. Okay lang yan. Gusto nyo yan eh. So, ito po ang problema, no? Yung kanyang citizenship. Dito sa political dynasty, marami pong political dynasty, wala naman na disqualified. So, medyo hindi, kumbaga, ang laban dito, parang, ano ba maitatawag dito? Mabigat na laban pa yan. Kumbaga, hindi, mukhang tagilid yung petition dyan. Parang wala pang nasasampahan o nadidisqualified tungkol po sa political dynasty. So, itong citizenship, ito yung pinaka-problema talaga. Matatandaan po natin, noong in-appoint si Erwin Tulfo dito po sa DSWD, ito po yung balita, CA, Commission on Appointment, to bypass DSW Chief Erwin Tulfo. Binaypass po siya, hindi po siya naisalang. Ibig sabihin, wala talaga. Wala. Noong naisalang na siya, ang naging issue naman ay citizenship issue at mayroon pa siyang libel conviction. So pagdating po sa citizenship issue, ito po yung babasahin ko lang, yung petition to disqualified. Ito po yung preparatory statement. Meron po ditong nakasulat na napakahalaga. Citizenship confers upon on individual certain rights and privileges just among the exclusive rights enjoyed by criteria of the Philippines is the right to vote and to run for public office. The Constitution prescribes that only natural-born Filipinos are eligible to hold constitutional offices starting with the President. Ulitin ko that only natural-born Filipinos are eligible to hold constitutional office starting with the President. Dito po sa sinasabing natural-born Filipinos, ano po ba ito? So, itanong po natin sa AI. So, ito po yung sabi ng AI. A natural-born Filipino is someone who is a citizen of the Philippines by birth. So, number 1, ipinanganak ka, sa Pilipinas. Number 2, without having take any steps to acquire citizenship. Yung bang hindi ka nag-apply para maging Filipino citizenship. Siguro ikaw ay isang foreigner na dito na naninirahan, kasi bago ka makapag-apply ng citizenship o Filipino citizenship, kailangan maka 10 years ka muna ditong nag-stay. So kung naka 10 years ka na at hindi ka naman Pilipino, wala ka ring nanay at tatay na Pilipino, pwede kang mag-apply ng Filipino citizenship, pero hindi ka pwedeng tumakbo ng public office. Okay? Meron kang citizenship na Pilipino, pero ang sinasabi dito, without having to take any steps to acquire citizenship. So, dito naman po sa pangalawang research ko, sa dual citizen. Ito po yung naging issue rin kay Erwin Tulfo, kung saan dual citizen daw si Erwin Tulfo. Isa siyang Filipino citizenship, Filipino citizen, meron din siyang American citizen. At napabalita rin, dalawa rin ang passport niya. May Philippine passport, may American passport.
Ngayon, wala namang problema yan. Dito po sa pagdating sa dual citizen. Pwede ka pa rin tumakbo kahit dual citizen. Pero ito, basahin natin. A person with dual citizen can run for public office. Can run. Pwede pong tumakbo for public office in the Philippines. But, eto matindi, merong but eh. Merong pero. But, they must first renounce their foreign citizenship before filing their certificate of candidacy to be eligible. Ito nga po yun yung sinasabi kanina, no? To be eligible. Babasahin ko ulit. That only natural-born Filipinos are eligible. So, itong dual citizen po, pwede ka pong tumakbo, no? Kahit anong posisyon sa gobyerno. But they must first renounce their foreign citizenship. Kailangan sabihin mo, aminin mo na ako po ay dual citizen before filing their certificate of candidacy to be eligible. Otherwise, they are disqualified under the Philippine Constitution. Yun ang naging problema po sa Commission on Election. Ay Commission on Appointment. Kaya hindi na-appoint itong taong to. Inilihim niya na siya ay merong American passport, siya ay American citizen. Inilihim niya po, natuklasan lang yan eh. May nakatuklas lang. At idinagdag nga po yung libel conviction niya. Yung, anong tawag na to? Pertitude, ano? Nakalimutan ko na. Yan po ang problema. Kung hindi mo ni-renounce na ikaw ay may dalawang passport at ikaw ay dual citizen bago ka nag-file ng candidacy, meron kang tulog. At kayong magkakapatid. Ito, ang alam natin, mga dual citizen, mga American citizen po ito eh. At nung nakaraan, 'di ba, napabalita na nagkaroon pala ng nabisto pala ng Amerika itong si Tulfo o si Eric Sylvester Tulfo, no? Si Erwin Tulfo nagpalsipika ng dokumento at ang ginamit niyang pangalan Eric Sylvester Tulfo. Nahuli po 'yan. At umamin siya, nag-TNT siya ron, hindi na natin alam kung ano talaga yung totoo. Pero dito na po mapapatunayan. Kailangan po kasi bago ka kumandidato, kailangan tapat ka unang-una sa taong bayan at tapat ka sa gobyerno. Kung ikaw ay mag-a-apply, magpipirma ka ng biodata, 'di ba dapat totoo yung mga isusulat mo ron bago ka mag-apply, 'di ba, ng trabaho? Lalo na po pupwesto kayo sa Senado, hahawak kayo ng pondo kung saan galing sa mga pinagpawisan namin. Kailangan dito pa lang, ngayon pa lang, pagkatiwalaan na kayo. Kung nanloloko ka, hindi ka katiwa-tiwala, mahirap kang pagkatiwalaan kung ganyan. Kaya ito pong isinampang petition para ma-disqualified itong lahat ng mga Tulfo. Delegates po sila dyan. Kung wala silang sa bagay. Meron pala sila. Meron pala silang padrino. At ang taas, matibay ang kanilang padrino. Andyan si PBBM, andyan si Speaker. Medyo matibay yung kaya pala buntot ng buntot ito kay tagahawak ng buntot niyan. Kaya pala lagi nakasunod kay tamba ito no? Ayan na yung mangyayari dyan. Kung hindi yan madidisqualified, alam na. Gumamit na ng influensya, ng power. Ginamitan na ginamitan na ng Estrella. Good luck na lang sa'yo, Tulfo, at sa mga kapatid mo. Anyway, punta na po tayo dito kay Franz Castro. Ipapanood lang po natin itong video. Wait lang po.
Ito na, ito na. Ito na ang balita ng Hataw Balita UNTV. Sinuspende ng Meta sa loob ng 180 araw ang Facebook page ni Yo. ACT Teacher Representative Franz Castro dahil sa umano'y impersonation. Oy. Sa post ng ACT Teacher Party List, dinagsa umano ng troll accounts Ayun. at fake news ang page ni Castro, kaya hinala ng grupo sinadya ang suspensyon para mapatahimik ang grupong nagsusulong ng impeachment laban sa Vice President. Nag-impersonate daw itong post ni Franz Castro. Ito nakalagay. Impersonation. We don't allow people to pretend to be someone well-known or speak for them without permission. So, ipinagbawal po yan, ipinagbabawal po yan ng Facebook. Kung nangyari ay ginawa ni Franz Castro at kaya nasuspende ang kanyang Facebook account. Tuloy nga natin, konti na lang to. Vice Presidente. Dahil dito nagpahayag ng pagkondena ang grupo sa hakbang ng suspension at nananawagan na ibalik na ang account at itigil ang pagpigil sa malayang pagpapahayag sa pamamagitan ng social media. Malayang pagpapahayag. Facebook po ang kalaban nyo, ang nagsuspindi sa inyo. Hindi po si BP Sara. Kasi inulan po ng troll daw. Sabihin po natin, mga Duterte supporter. Hindi po nagbabayad ang mga Duterte. Unang-una, wala silang pondo. Ang pondo po ay nasa inyo, Franz Castro. Kayo ang may hawak ngayon ng pondo. Ang administrasyon. Kayo nga yung nagbabayad ng mga troll. Mayroon kayong mga vlogger na binabayaran. Ganon din media, social media, mainstream media. Kayo po yung may kakayahan dahil kayo yung may hawak ng pondo. Para makalusot, mailihis yung ginawa nilang o ginawa niyang kasinungalingan sa Facebook, propaganda, pagpapakalat ng fake news. Para mailihis, ang gagawin, ibibintang kay BP Sara dahil nga sa impeachment. So, dinadivert yung ginawa niyang kasinungalingan, idinadivert ngayon sa impeachment. Kasi kung ikaw ay gumagawa ng maayos, tapat ka, hindi ka sinungaling, hindi ka babatikusin ng mga Duterte supporter. Pero inyo, tignan nyo pong nangyari kay Bongbong Marcos. Example ko lang. 700,000 yung reaction sa Facebook ni Bongbong Marcos. Haha. Ibig sabihin, pinagtatawanan si Bongbong Marcos. Iba po yung natutuwa eh. Iba yung natutuwa kaysa sa pinagtatawanan or nagiging katawa-tawa si Bongbong Marcos. Siguro ito yung speech niya. At yung nag-like, 15,000 lang. Ang dami pong haha, no? 700k. Sariling FB post ni PBBM nakatanggap ng mahigit 700,000 and counting. Ha 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 emoji. Hindi po heart, hindi like. Ito po'y haha. Ibig sabihin, natatawa na sa kanila. Ay natatawa na kay PBBM ang mga tao. Pinagtatawanan na siya. Yan po yung reaction, no? 700k, breaking the record na po ito. 700k, haha. Ibang klase. So, ito po yung example. Kaya kung kayo, maglalabas kayo ng fake news, propaganda sa Facebook, talagang puputaktihan kayo. Parang artista lang ito. Mayroon pong mga solid fan doon sa artista, tas babanatan mo, gagawan mo ng kasinungaling artista. Talagang aatakihin ka rin ng mga fans nun. Hindi dahil bayaran sila. Di po ba? Ha? Mahalata mo naman yung mga peking account eh. Ha? Walang follower, walang friend. Tapos yung post, yung iba bagong gawa lang.
mahahalata mo yung troll. Pwede mong i-search yan. Yung mga yung mga bumanat sa'yo, Franz Castro. Pwedeng i-search yan, pwedeng examine yan. Ngayon po, ang ginagawa po ngayon ng Facebook, simula po nung nanalo na si President Donald Trump, ito po ang ginagawa ngayon. Meta to end fact-checking. Dati po uso yung fact-check, inaalaw ni Facebook yan. Kaya lang, ang nangyayari, yung nagpa-fact-check, hindi naman totoong fact-check. Hindi naman totoo. Kumbaga, tama naman yung pinafact-check nila. Ginagawa nila, parang tinutwist nila. No? Hindi totoo yan. Ito ang fact-check. Nakita yan ni Mark Zuckerberg. Nakita yan ni Facebook. At sinita yan ni Donald Trump. Dahil isa si Donald Trump na binabanatan dito sa Facebook. Maraming misinformation, fake news na ibinabanat kay Donald Trump. Kaya isa sa naging biktima si Donald Trump ng mga bayarang media sa Amerika. Opo. Kaya ang tawag nito, pinaprangka ni Donald Trump yung mga journalist. Yung mga bayad yan. Meron po ako na research niyan, nabasa niyan eh. Ito, ang ginawa ngayon ng Facebook, ulitin ko meta to end fact-checking. Replacing it with community-driven system akin to Elon Musk X. Ito po yung ginagawa ngayon ni Elon Musk sa kanyang Twitter, yung sa X, no? Ginagawa na rin po ito dati pa ng YouTube. Yung community na ang magpa-fact-check through comments. Kapag pinutakti ka talaga ng comments, doon maaalarma yung Facebook, yung Meta. And then, si Meta na ang bahalang mag-examine kung yung post mo ay fake news or tama naman. So, sila na mag-i-examine yan. Napatunayan ng Facebook na kasinungalingan yung sinasabi mo, Franz Castro, yung post mo. So, iginaya na po ng Facebook yung pagtitingin ng parang fact-check sa Twitter at sa YouTube. Sa YouTube po, matagal na po itong ginagawa eh. Wala pong fact-checking sa YouTube. Pwede kang mag-report, no? Halimbawa, may video inilabas, nakita ka na malaswa, yung sex, no? Na ayaw mong mapanood ng anak mo. Ni-report mo. So, pag ni-report mo, may pagpipilian ka ron, marami. Kumbaga, isi-shade mo kung ano yung i-report mo. Halimbawa, malaswa nga, yung video. O kaya naman, marahas. Yung bang patayan, duguan, hindi dapat mapanood ng anak mo, pwede mo i-report yon. At kung ano-ano pang mga hindi dapat, yung mga bawal, pwede mong i-report. Ganon din po yun. Kapag may nag-report, at lalo na kung marami ang nag-report, doon i-examine ng YouTube. Ganon na rin po sa Twitter o X, ganon na rin po sa Facebook. Yun po ang pinakatama. Hindi po pwede yung meron lang fact-checker na kasinungalingan naman yung fact-check nila. Yan po yung nakakarma eh. Ginamit yung armas ito dati sa amin. Ang daming mga account ng mga DDS, mga Duterte supporters, sinuspindi o kaya nawala na. Diyan kila Maharlika, kila Sas Rogando, nawala po yung Facebook nila. Dahil hawak pa ito dati ng mga Dilawan at kung sino pa na kalaban ng Duterte. Ngayon, hinigpitan na po ito ni Mark Zuckerberg. Kaya, sorry na lang. Talagang nalalantad ang katotohanan. Nalalantad sa buong mundo na ikaw, Franz Castro, at yung kay naaaniban mong kilusan, na kayo talaga ang hari ng propaganda. Kayo talaga yung gumagawa ng malalaking kasinungalingan dito sa bansa. Yan po ang trabaho nyo, matagal na eh. Kaya nga, in-infiltrate nila yung media.
Hindi ba sinabi na to ni Hubito Salonga nung nag-resign siya? Nabasa natin to sa kanyang resignation. Si Hubito Salonga po, siya po yung Hubito Salonga ba? Doy Laurel pala. Sorry. Si Doy Laurel. Nag-resign po siya, Vice President siya ni Cory Aquino, kung saan in-infiltrate na. Anong taon yun? 1989 pa lang yata yun. Na-infiltrate na yung simbahan, media, school, mga estudyante, at gobyerno. No? Kasi itong mga simbahan, mga pare, di ba yung mga pare ngayon, kasama sa mga nag-impeach, o mga komunista po yan. Kasi pag pare ka, may mga kaharap kang mga parokyano, doon pwede mo maisingit yung mga adhikain nyo ng mga layunin nyo, mga kilusan. Pwede mo maisingit doon habang nagsisermon ka, pare ka eh. O kaya naman sa school, mga teacher, mga profesor, lalo na sa UP, naalala ko si Cielo Magno, mukhang profesor yan eh, no? Di ko alam kung linyada yan ng alam nyo na. Yung mga profesor, na-infiltrate din nila kasi nga may estudyante yan, nagtuturo. So paminsan-minsan, sisingit nila yung mga adhikain nila, mga layunin nila sa estudyante, kaya napi-brainwash nila. Ganon din sa media, yung pagpapakalat ng fake news, in-infiltrate nila. Sa gobyerno naman, pinasok na rin nila para sa pondo. Hanggang dito lang po, maraming salamat sa panonood. See you po next time, bye-bye!